Hi guys, magandang araw po or magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Attitude TV. For today's video update na naman po sa aming pag-ihaw-ihaw. Ngayon po pala ay araw ng Biyernes, January 24. Ayan po, update po sa aming pag-ihaw-ihaw. Ayan po, nag-umpisa na po kami. Si Mr. ay, bali nakatuhog na po siya ng 2 planggana. Bali nakita po niya sa aming rep sa taas, sa aming tindahan. Ito po yung tutuhugin pa niya. Bali, ang laman po pala namin ngayon ay 14 kilos guys kasi may order po kami ngayong bukas, may order po kami 11 po ng umaga. Kaya po, ang ginagawa po namin, ginagawa na namin ngayon para po bukas meron na tayong iihawin na lang at hindi tayo mag-atrasado sa pag-ihaw-ihaw kasi malayo pa po, deliver po kasi yun. Yung order na yun guys, i-deliver pa kaya ngayon ginagawa na namin siya. Tapos, ito gumagawa po ako ng dugo. Ayan, at ang video pala natin ngayon ay mamaya po, idudugtong ko po, may sasagutin po tayong katanungan tungkol po sa tenga. Ayan, idudugtong ko po dito sa aking video guys. Pero sa ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo kung ano po yung, ito po yung itsura ng aming dugo guys. Ayan siya, 5 bloke. Andito siya sa, ayan, hinugasan ko na po ito. Hinugasan ko na po yan guys at hihiwain natin. Ipakita ko sa inyo kung ano po yung itsura ng dugo ng manok. Na dati ko pong inaayawan guys kasi po ayun nga po sa kwento ko sa inyo, dati po ang dugo po ng manok na nabibili ko ay hindi siya maganda. Yan, malinaw, malabo yung ating camera. Eto, may tubig tayo dito. Ito po, dito ko nilalagay yung aking nahiwa na dugo para po kahit nahugasan ko na po yung dugo na yan, dito po habang nahiwa siya, nakababad siya sa tubig para siguradong malinis. At pagkatapos niyan, iluluto ko pa yan guys. May proseso po ako paano po magluto ng dugo. Check niyo po sa aking YouTube channel guys. Ayan, pakita ko sa inyo kung ano po itsura ng dugo. Ito siya yung dugo ng manok. Ito po ay 45. Dati po 40 lang ang per bloke nito. Ngayon ay 45 na siya ang per bloke. Tumaas na siya guys. Kaya nga po yung bala ko sa ng taasan. Pero kaya pa naman kaya hindi mo na ako nagtataas. Nililiitan ko lang, nagbawas na ako ng konti sa tuho guys. Yan yung itsura niya guys, yung dugo. Dati ito. Yan siya guys, so malinis. Dati po kasi kaya inaayawan ko po itong dugo ng manok kasi po pag hiniwa ko po itong dugo ng manok guys dati. May nakikita po ako ditong mga balahibo. Dumi, tapos may mga, yung dumi niya, ayan, nandito po sa loob. Yun daw po yung hindi gawa sa planta. Kaya yun po yung nabibili ko. Ngayon po sa suki namin, sinisigurado niya or ina-assure niya na talagang malinis po yung dugo. Ayan siya guys, nakita niyo naman ang linis niya. Ito po ay dugo ng manok. Ito siya, 45 per bloke. Malinis siya guys, yung dugo. Pero ang ginagawa ko po niyan, pagkatapos ko po yan hiwain natin. Binababad ko nga po siya sa tubig. Babad muna natin para sigurado talaga tayo kung meron man yang dumi, natatanggal siya. Tapos iluluto pa po, papakuluan pa po natin to. Yun po sa aking proseso sa dugo, pinapakulo ko po yun. Mas malasa po talaga kasi yung dugo ng manok. Ayan siya guys. Pagkatapos kong hiwain, ayan, may tubig tayo dito, ibababad ko muna yan. Bago natin yan ilalaga. Tapos doon naman po sa meron na po ako doong nagpapakulo na po ako nagtitimpla na po ako para po pakuluan sa ating dugo. Pakita ko po sa inyo. Ayan siya guys, yung itsura ng ating pakuluan sa ating dugo. Ayan siya. Kaya po ganyan po yung itsura ng aking kawali guys kasi po dito ko nagluto na po ako dito ng atay or nag-half cook na po ako ng atay dyan. Yan, hindi ko na siya hinugasan kasi malinis naman yan. Yan, ginisa ko yung bawang, sibuyas, tapos sa sukal. Ayan po yung tiyan po natin, papakuluin yung ating dugo ng manok. Guys, andito na po tayo sa aming pwesto. Paakit ko lang. 37 bo? Check po natin kung mauubos na ba. Guys, yung time na yan, hindi po ako nakapasok pa sa loob. Nandyan po ako sa labas niyan dahil kararating ko lang po galing sa bahay namin. Yan po, bali 8 o'clock na po yan ng gabi. Yan po, may mga bumibili pa rin. Ayun, nagbabantay si Mr. at saka yung ate namin. Guys, pagpasensyahan niyo po pala yung aking mga video, medyo maingay po. Nasa palengke po kasi kami, kaya po maingay. Pagpasensyahan niyo po at ilasan po ng aking mga video pag nasa palengke po, medyo maingay siya. Po,
Suka? Suka na. Ayun, sa loob. Meron pa pala tayong tenga dito. Guys, andito na po tayo sa aming pwesto, sa aming ihawan guys. Time check po, 8:36 na po ng gabi. Update po sa aming ihaw. At ngayon po ay sasagutin ko po yung tanong ni Ma'am Ashley Kim. Ang tanong po niya ay ano daw po yung aking ginagawa para hindi po magdikit-dikit yung tenga sa ating ihawan or sa ating grill. Ipapakita ko po sa inyo ma'am kung ano po yung ginagawa namin para hindi po magdikit-dikit yung tenga sa ihawan. Ayun po, dito po sa ihawan namin, 8:36 na po ng gabi. Ngayon lang po ako nakaakyat guys kasi nagtutuhog pa po ako dun sa aming bahay. Nagbabantay po dito ay yung ate namin tsaka yung aking mister. Bali, nabutan ko po ito na lang. Ayan siya. Itong ihawan namin na to, wala na pong laman. Nilipat na ni mister ko doon. Kasi ganun po yung aming ginagawa guys. Pagpatapos na, naglilipat kami ng uling doon sa kabilang ihawan para hindi po masyadong mainit dito sa loob. Tapos check po natin guys muna bago tayo magsasagot ng tanong ng yung aming ref kung may laman pa. Eto guys, meron tayong laman dyan. Kasi sa sinabi ko nga po kanina, may order po tayo bukas, 11 o'clock po ng tanghali. Hindi po namin kayang gawin yun sa umaga guys, kaya ang ginagawa po namin ay gumawa na kami ng para bukas. Yan, 50 pieces po yan na pork laman. Marinated na siya. Bali, order po yan bukas ng tanghali guys. Ayan, hinanda na namin para hindi po kami mahirapan para bukas. Yan po yung natira. Tapos dito po sa aming rep ay wala na pong laman. Ayun lang po. Tapos ito, may natitira pa tayong tenga dito. Then, marami din po yung aking nagawang tenga ngayon. 90 pieces din po yung nagawa ko ngayong tenga. Wala. Tapos, ayun doon. Yun na lang yung natitira. Sa ating stunty check po natin, dito po ay, meron pang hotdog. Yun siya guys. Meron pang isaw. Konti. Ayun siya. Yun po. Yung gawa po namin ngayon, mas marami po kaysa kahapon. Kasi nga po, may order tayo ngayon. May order kami para bukas. Ginawa na namin ngayon siya guys. Ngayon po, ipakibalot mo. Guys, covered court po dito sa aming lugar. Hindi po sa amin. Marami pang tao. 8:36 na po ng gabi pero ayun. Mauubos pa natin itong mga natira na to guys. Wala na siyang laman, ubos na. Ito na lang yung natitira guys. Isaw, tenga, ulo. Tsaka, dyan sa ating stand natin. Tapos guys, ganito po, Ma'am Ashley Kim. Ganito po yung aming ginagawa pagka po, para hindi po madikit yung tenga. Once na ano po tayo ng ihawan, sa umpisa po, hindi ko po ma-edit mo ngayon kasi nagamit na po ito. Sa umpisa po, yung ihawan na yan, pag ano po tayo, nagpapainit ng, or nagdidingas na ng uling guys, magdidingas tayo ng uling, painitin muna natin maigi yung, painitin natin siya maigi guys, yung grill, yung ihawan. Pagkatapos po mainit, yung ating basting po, may basting po ako, ito po ang ginagamit sa basting. Yan guys, yung basting na yan, may cooking oil po yan. Yung cooking oil po na yan, bago po tayo mag-umpisa, ipapahid muna natin dito sa ating ihawan para hindi po magdikit-dikit yung tenga. Ganyan guys, yung aking ginagawa. Kailangan po yung basting natin, meron pong cooking oil yan. Ayan po yung basting ko. May video din po ako kung paano po gawin itong basting na to. Ayan po. Papahiran po natin yan. Ganyan po. Papahidan po natin ng basting na may oil para hindi po magdikit-dikit yung tenga. At kailangan po yung ating tenga guys, masarap naman po talaga pag malambot yung tenga. Ayan po, ilagay na natin. Pag malambot po yung tenga, wag lang po overcook kasi pag overcook po yung tenga natin, bali po, magdidikit po yan, malulusaw, wala tayong mabibenta, masisira po kaya sakto lang. Wag din sobrang tigas, wag din sobrang malambot. Yan po yung aming ginagawa guys sa tenga. Ayan pag ganyan po. Yan. Kailangan po yung basting po natin, lalagyan po natin ng cooking oil. Pero yung iba, pwede rin butter or margarine, pero sa akin, cooking oil lang po.
Kasi paninda po ito, mas mahal po kasi yung butter or margarine. Kaya cooking oil yung aming ginagamit para po hindi po magdikit-dikit yung tenga sa ating ihawan. Ang kagandahan din po sa butter or margarine, mabango siya. Pero cooking oil po, pwede na po. Sapat na po yun. Cooking oil yung aming ginagamit, guys. Tapos, ayan lang po, ma'am. Pagka po, hindi talaga natin minsan hindi ko rin maiwasan yung nakakagawa ako ng tenga na sobrang lambot na overcook. Ang ginagawa ko po, nag-aalalay po ako ng tong. Ito, ma'am, tong. Gaganyanin na lang po natin sa tong. Kumbaga, sisikwatin na lang natin sa tong pag dumikit talaga siya sa ihawan. Pero para iwas po tayong hindi madikit yung ating tenga sa ihawan, kailangan po wag overcook masyado yung tenga. At saka bago tayo mag-umpisang mag-ihaw, ma'am, pupunasan po natin siya ng cooking oil. Or basting po na may cooking oil. Yan lang po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong comment at hope po nasagot ko po yung inyong katanungan. Pag hindi po kaya, ma'am, gagamit po tayo ng tong. Yan po, ulitin ko po. Tong po yung ginagawa namin pansikwat pagka po hindi talaga maiwasan na sobrang madikit. Ayan po. Ayan. Madikit naman talaga siya pero hindi ganun ka. Ayan po, alalayan po natin ng tong. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong panunood. At ito, yan si Mr. nagbibilang na. Ayun, paubos muna natin yan. Mauubos pa yan, guys. Medyo marami kasi yung gawa namin ngayon kaysa kahapon. Kasi po ngayon, andito yung aming ate. Wala nang pasok si ate namin. Siya yung nagbabantay dito sa aming pwesto. Tapos, marami pang tao sa pot may naglalaro. Kaya mapapaubos pa natin yan. Wala na kaming laman. Ang natitira na lang po is, ayan po, yung ulo, tenga, isaw. May natitira po kaming, ayun, may kanin tayo ngayon, nakapagsaing ako. Nagtitinda po kasi din kami ng kanin, guys. Kasi marami pong naghahanap ng kanin. Sayang din po. At ayun, pakita ko lang sa inyo. Meron kaming, anong tawag nito? Note or karatula. Yan po yung ginagawa ko. Bawal pabalik-balik ang pagsawsaw. Ayan, guys, lalo na yung pandemic. Talagang kahit wala pa yung pandemic, guys, ganun na po yung ginagawa ko. Nagsusulat po ako dito sa harap mismo kung saan nakatapat yung ihawan. Bawal pabalik-balik po yung pagsawsaw kasi alam niyo na po, guys, di ba? Para iwas tayo. Para lahat po tayo makikinabang dito pagka may ganito po. Kailangan isang sawsaw lang. Kaya po, meron kaming cups. Ayun, guys, meron kaming cups. Siling cups. Pero pagka nangihingi po sila ng cups, may charge po ito na piso. Yung sa mahal po ng bilihin ngayon, guys, mga karne, kaya pag nanghingi sila ng cups, may charge po kaming piso dito. Kasi binibili din po naman natin ito sa tindahan. Hindi naman natin ito hinihingi. Kaya once po na nanghingi po sila ng cups, bawat bili po, may charge na piso. Yan po, sana po nasagot ko po yung inyong katanungan. At ayun, pinapakain na ni Mr. yung mga alaga namin. Ilang beses na namin yung pinapakain. Alis sila. Sabi lang. Ayun po sila. Ilang beses na yun. Kahit mapakainin na, hindi pa rin sila umaalis. Hanggat nandito kami. Ayun, pinapakain namin yan sila lagi. Nasasanay na sila, guys. Tapos ito yung ating tenga. Hindi naman po siya madikit to. Malambot po yan. Pero kailangan po talaga, ma'am, ulitin ko po, bago po tayo mag-umpisang mag-ihaw, pupunasan po natin siya ng cooking oil yung ating grill. Yung basting po na may cooking oil para hindi po dumikit yung ating mga iihawin. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Yan lang po, ma'am. Yan lang po, guys, mga kanegosyo. Na po na nasagot ko po yung inyong katanungan at nakapagbigay po ako ulit sa inyo ng idea. Shout out po kay Miss Batanggenya na lagi pong nanonood sa aking video. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat sa iyong support. At ayun, na masaya din po ako nakapagbahagi po ako sa inyo ng aking mga sikreto or aking mga experience or aking mga ginagawa sa pag-ihaw-ihaw. Maraming salamat po. Para po lahat tayo may magkakaroon ng hanap buhay kasi po yan ang hirap, sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan talaga nating dumiskarte sa buhay. At yun nga po, ma'am, kailangan mag-adjust talaga tayo ngayon, di katulad dati na kung ano po yung sa pag-iyaw-iyaw po, kung ano po yung tutubo, yung ating puhunan, yun din po yung ating
tutubuin. Sa ngayon po ay hindi na sa sobrang mahal ng bibili. Kaya unat-una at diskarte na lang po. Kasi ito po talaga yung ating may bumili dito na. Ito po talaga yung ating hanap buhay. Kaya yung sanayin na lang at kung kahit pa paano may tubo pa rin po. Yun lang po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Thank you for watching. At yun lang po yung masasabi ko hanggat wala po tayong ginagawang masama. Wala po tayong dapat ikahiya. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Bye!